dahilan. Bakit kaya minsan parang nawawala po sa gana yung tinatawag na malnutrition, no? Naniniwala ba kayo na mayroong spiritual malnutrition? Meron po mga kapatid. Pwedeng physically, healthy or thick. Or, ayoko kasi sabihin mataba eh. Parang, pangit siya pakinggan, no? Ano bang other term ng chubby. Yan, chubby. Malusog, physically. Pwede kang maging physically healthy, pero spiritually malnourished ka naman. Okay? Pwede yun, mga kapatid. Ano po yung mga bagay o mga reasons bakit po ang isang mananampalataya ay nakakaranas ng spiritual malnutrition? Number 1, lack of prayer. Pag kulang ka sa panalangin, manghihina ka spiritually. Sino dito yung every Sunday lang nagpe-pray? Kapatid, malnourished ka spiritually pag Sunday ka lang nagpe-pray. Pwede kang malakas physically pero spiritually, yung connection mo sa Panginoon. Just imagine, sa mag-asawa, subukan nyo mag-asawa, isang beses lang kayo mag-uusap, sa isang linggo, magkakalabuan kayo. Amen po ba? Magkakaroon kayo ng problema dahil wala kayong good communication. Ganon din yun sa Panginoon. Pag wala po tayong good communication sa Panginoon, na humihina yung ating signal sa Kanya. Alam niyo yun yung tinatawag na yung ating connection. Kasi ang ating spiritual life, parang connection yan eh. Pag lumalayo ka, parang sa wifi, di ba? Humihina yung signal niya. Pag lumalapit ka naman, lumalakas yung signal niya. Pag ikaw ay lumalayo sa Panginoon, humihina yung presensya ng Diyos sa buhay mo, parang di mo siya mararamdaman. Pero kung ikaw'y malapit sa Panginoon, kahit anong problema pa ang kakaharapin mo, basta lagi kang merong pananggang panalangin, malalampasan mo ang lahat. Kaya kapatid, kung ikaw'y kulang sa panalangin, marahil ikaw'y nakakaranas ng spiritual malnutrition. Pangalawa, ano yung nakalagay dyan? Lack of participating in God's ministry. Hindi ka nakikilahok. Kagabi, meron kaming online Bible study. Sa mga kapatid naman na may mga dahilan, yes, naiintindihan natin yan. Yung mga dahilan na sometimes, iba, pastor, wala kasi akong internet. Yung cellphone ko po, pastor, nasira. Pero alam niyo mga kapatid, nagba-Bible study ang mga kapatiran, tapos ikaw, wala ka namang ginagawa, wala namang dahilan, tapos hindi ka dumadalo. Spiritually, wala ka ng gana. You are malnourished spiritually. Amen? Kagabi, konti lang po kami mga kapatid. Hindi ko naman po sinasaklawan yung mga personal na ginagawa natin. Pero as a Christian, as a member of Salt and Light, alam po natin yung mga gawain natin dito. Every Sunday na nga lang, ina-announce yan ni Sister Jessalyn. Parang paulit-ulit na nga lang yan sinasabi every Sunday. Amen po ba mga kapatid? Pero yun nga, yun ang sabi ko nga mahirap talagang i-maintain yan Hanggang kailan mo yan gagawin? Yung consistency, yung commitment, yung maintaining, yan ang pinaka-challenging part ng ating paglilingkod sa Panginoon. No, yan po talaga ang pinaka-challenging part ng paglilingkod natin. Kaya nagiging dahilan kaya ka nanghihina spiritually dahil hindi ka nakikilahok sa gawain. Number 3 dyan, lack of reading Bible. Yes, lack of reading Bible. Ano po ba ang standard ng Bible para magbasa ng Biblia? Yung sinabi ng Biblia, tuwing kailan ba natin dapat binabasa ang Bible? Day and night. Brother Lex, bilang seminaryan, malamang day and night ka siguro. Kasi seminaryan ka Kasi pwede kang i-review mo yung mga lesson sa umaga, tapos, syempre maglalaan ka rin ng oras sa textmate mo. Tama ba, Brad? Hindi. Hindi, umaga, nagbabasa ka ng Bible kasi may mga assignment ka sa mga professor mo. Tapos sa gabi, yan na, mag-aaral ka na ulit
Kaya pag seminaryan ka, advantage talaga yun eh. From Monday to Friday, walang palya yun. Kahit Saturday, may gawain pa rin. Hanggang Sunday na. Tayo, magdamag tayo dito, umaga hanggang gabi na. Pero how about, let's say, hindi ka seminaryan. Hindi naman para sa seminaryo lang ang Bible eh. Amen? Hello, Christians. Para sa seminaryo lang ba ang Bible? Hindi po mga kapatid. Para yan sa lahat ng anak ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ang aklat na ito ay wag mahiwalay sa bibig. Kundi ito'y pagbulay-bulayan araw at gabi. Now mga kapatid, pwede mong simulan ng mag-day and night ka. Kaya mong ma-straight yan hanggang 1 year. Pero baka second year, nagsawa ka na. No, napakahirap talaga ng word na consistency and maintaining. Pero yan ang pinakamagandang pag-aralan sa lahat mga kapatid. Amen? Yan, pag nasimulan mo na, i-maintain mo na lang. Kaya kailangan daily, meron ka talagang daily battle. Kailangan, ano man magiging dahilan, dapat hindi ka magpapaano. Minsan kami nga ni Sister Winnie May, naniniwala ba kayo? Minsan nagkakaroon kami ng misunderstanding. Kahit pastor ako at asawa siya ng pastor, nagkakaroon din sa buhay namin pero hindi pwedeng may personal problem kami ay hindi namin gaganapin ang gawain ng Diyos. No? Pagka, alam nyo, ang kalaban, alam pa naman niya kung saan ka titigil sa gawain, doon ka niya pauulit-ulitin, gagawin niya sa'yo yun. Kasi alam niya hindi ka makakapagganap eh. Pero nakita ng kalaban, kahit inaatake ka niya, binibigyan ng problema, mas lalo ka pang nagtatapat, hindi ka niya naguguluhin eh. Kasi mas lalo ka pang lumalakas spiritually. Amen? Ay, natutupad yung sinasabi ng Bible na, but he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. Mas lalo ka pang naging makinang na ginto habang ikaw ay inilalagay sa gitna ng naglalagablab na apoy ng pagsubok. Okay? So, huwag niyong kakalimutan to, mga kapatid. Pag kulang ka sa pagbabasa ng Biblia, manghihina ka spiritually. Pangapat, kamukha yan ng number 2. No? Kamukha yan ng number 2, no? Yung lack of involvement in God's ministry. Hindi ka sumasali sa mga napagkasundoang gawain. May mga Kristiyano na tawag sa kanila mga occasional Christians. No? Occasional Christians. When you say occasional Christians, nandyan sila pag may mga special occasions. Pero pag mga regular services, tulad nito, walang special na gawain. Tignan nyo nung last anniversary ng Lighthouse. Ang daming pumuntang taga Salt and Light. Praise the Lord. Amen? Ang saya ko nun. Nung nakaraang linggo, ang saya ko. Kaya lang ngayon, masaya pa rin naman ako. Kaya lang sabi ko, hindi ba pwedeng ganun every Sunday? Diba? Hindi ba pwede ganun every Sunday? Yung kahit hindi mo in-invite pupunta, kasi anniversary. No? O kaya, pag mga camp, mga youth camp, mga church outing, kahit hindi mo yan i-visitation, basta nabalitaan lang nila yan, bigla yan maging active sa gawain ng Panginoon. Kapatid, kung ganyan ang style ng paglilingkod nyo sa Panginoon, spiritually you are malnourished. Ang salita ng Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon, ginagawa po yan, hindi lang kung kailan natin gusto. Ito ay, merong itong kaakibat na na commitment, mga kapatid. Kagabi nga, inisip ko paano kaya kung umulan at hindi tumigil ang bahay. Nakikita ko kagabi, napakataas na ng tubig sa ibang mga lugar. Sa biyaya ng Panginoon dito sa lugar namin dyan sa CF, sabi daw, kahit anong bagyo na dumating, hindi pa daw bumaha dyan. Dito sa lugar namin sa Valenzuela. Pero doon sa mga lugar na ibang mga flood-prone area, lampas tao na. Sabi ko, paano kaya kung dito tumigil? Pero sabi ko nga, hindi pa rin pwede tumigil ang gawain ng Panginoon. Walang magpapatigil sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi pwede tayong mapigilan ng kung anumang bagay. Kasi ito'y, sabi ng Biblia huwag nating kaliligtaan. Sa Hebrews 10:25, di ba nakalagay? Huwag nating kaligtaan ng ating pagtitipon, kagaya ng ugali ng iba.
Sapagkat ating nalalaman, magpalakasan tayo sa isa, sapagkat ating nalalaman na malapit na ang kanyang pagbabalik. Nakalagay sa Bible. Ibig sabihin, kailangan lang talaga natin i-apply sa ating aktual na pamumuhay, mga kapatid. Hindi ko yan sinabi sa inyo dahil pastor ako. Pastor, obligado ka dahil pastor po kayo eh. Mas obligado ang pastor. Kapatid, hindi mas obligado ang pastor. Pare-pares po tayo may obligasyon. Marahil mas naiintindihan ko ang salita ng Panginoon kaysa sa ibang kumakalimot. Kasi pag alam mo ang salita ng Panginoon, mahihiya kang i-violate yun. No? Mahihiya kang hindi yun i-apply sa pamumuhay. Kaya nawa, yung Matthew 6:33 na kabisado nating lahat, sige nga, i-quote nga natin lahat yon, mga kapatid. Meron bang hindi nakaka-alam niyan, Matthew 6:33? Siguro sa mga bago, pero sa mga matatagal ng Kristiyano, ano natin yan? Kabisado natin yan. Sige nga, all together, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tanong ko, inuuna ba natin ang Panginoon sa lahat? Yun nga kabisado natin, pero sometimes nako-compromise tayo sa ating mga gustong gawin sa ating personal na pamumuhay. Kaya ako naiisip ko lang minsan, may katapusan naman to lahat eh. Yung ating mga pangangailangan. Kasi ako may pangangailangan din ako eh. Ako ay nagtatrabaho, ako ay, alam niyo po yun na, meron akong tinatawag na human master. Pero higit sa lahat, meron akong spiritual master, ang Panginoon. At yun ang ating dapat mas bigyang pansin. Hindi ko sinasabing hindi natin bibigyang pansin yung mga responsibility natin sa mundong ito. Pero kung nakuha po nating respetuhin at sumunod sa taong amo, mas lalo na sa ating Diyos. Amen? Sa mga estudyante, pag sinabi ng teacher ninyo na gawin ito, magkakanda o gaga kayo, gagawin nyo talaga yan. Maniwala kayo, ang kapalit ay babagsak ka o hindi mo gagawin. Kahit hindi, sabihin na kahit hindi ka makapagsimba, baka ikompromiso mo yun eh. Pero kung ikay matibay na Kristiyano, maniniwala ka na pag inuna mo yung Panginoon, hindi niya pababayaan yung grado mo. Ganon ang mindset ng isang matibay na Kristiyano. Amen, mga kapatid? Handa pa ba kayo makinig? Okay, 12:30 na. Ano pa? Lack of knowledge in Christ's doctrine. Ayan, kulang sa kaalaman sa mga malalalim na doktrina. Kaya nanghihina spiritually. And number 6 dyan, lack of application. Ayun na, kulang sa aktual na pamumuhay. Alam niyo mga kapatid, baliwala, kahit napakarami mong alam, maniwala ka kapatid, pakinggan mo to. Kahit kabisado mo ang Genesis hanggang Pahayag, hanggang Apokalipsis, kung hindi mo naman alam kung paano ipamuhay yan, baliwala yan. Doon ako sa John 3:16 lang. Pero yung alam niya na yun, isinishare niya. Kasi yun lang yung alam niya eh. Mas dadaigin ka ng isang bersikulo lang, kapatid. Kesa doon sa napakaraming ang alam sa salita ng Panginoon, pero hindi naman ipinapamuhay. Kaya ang pinaka may impact talaga, kapatid, itong application. Yan ang pinaka merong impact sa lahat. Yan ang pinaka may bisa, mga kapatid. Sabi nga, be doers of the word and not hearers, mga kapatid.